Napapansin mo ba? Nung kabataan natin, napakarami nating kakilala, napakaraming kaibigan, kalaro, kakamustahan, kakwentuhan, katambayan. Yung tipong habang sinasabi ko ito, may mga imahe ng taong pumapasok sa isipan mo. Di ba? At sa paglipas nga ng panahon habang tayo ay nagkakaedad, tila ba lumiliit na ang circle of friends natin. Kakaunti na lamang yung mga taong palagi nating kausap at kakamustahan, kakwentuhan. Kakaunti na yung mga taong nais nating pagkatiwalaan. Madalas nga kung sino pa noon ang nagpakita sa atin ng tunay na ibig sabihin ng pagkakaibigan, sila pa ngayon ang hirap nating pagkatiwalaan. Sabay-sabay po nating tunghayan ang istorya ng buhay ni Nessie at Roan. Minsan sa isang malayong probinsya, mayroong dalawang dalaga. Ang dalawang ito ay matalik na magkaibigan. Sila, si Nessie at Roan. Sabay lumaki, halos magkasunod lamang ang kanilang kaarawan. Iisa ng elementary school at iisang klase ng buhay ang kanilang kinamulatan. Kaya lang, ganun pa man, hindi mo maiiwasang magkaiba talaga ng pagkatao ang mga ito. Magkaiba ng paniniwala at ng ugali. Katulad na nga lamang nitong si Roan. Si Roan, hindi na nga daw kagandahan, hindi pa katalinuhan. Mahina siyang mag-aral, tamad siya, tamad magbasa, tamad magsulat, at sa mga takdang aralin, ang dalas-dalas pang mangopya. Hindi na nga raw nakapagtataka kung bakit palagi itong bagsak. Wala naman sanang problema dahil ang mga bagay na iyon ay maaari namang pag-aralan, matutunan. Kaya lang, ang kanyang ugali, inaayawan. Paano ba naman? Palagi siyang ikinukumpara sa kanyang matalik na kaibigang si Nessie. Itong si Nessie, matalino, maputi, magandang bata, mahilig magbasa at magsulat, napakahilig ding gumuhit, talentado ika nga. Nasa kanya na ang lahat. Abay kahit saan mo isabak, itong si Nessie walang uurungan, sayawan man yan o kantahan. Palagi nga siyang honor sa klase. A1 child at kadalasang muse o presidente. Dahil nga palaging magkasama ang dalawang ito, hindi maiiwasang mapakumpara sa isa't isa. Ang palaging dehado, itong si Roan. Palagi namang pinapalakas ang kanyang loob ng kanyang matalik na kaibigang si Nessie. Pero hindi pa rin yun sapat. Palagi pa rin nabubuli ang kawawang si Roan. Hanggang sa magtapos na nga sila ng elementarya. Ang problema, pati sa sekundarya, sila pa rin ang magkasama. Bagong eskwelahan, bagong mga possible na kaibigan. Kaya lang itong si Roan nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, sa kanyang sarili, sa kanyang isipan. Para bang may nararamdaman siyang inggit na patindi ng patindi sa loob ng kanyang dibdib. Isang araw sa eskwelahan, Ma'am, I nominate Nessie for Muse. Paano ba naman? Ganda oh. Oo nga po ma'am. Si Nessie na lamang po para sa Muse ng ating klase. Matalino na, maganda pa. Yan ang sigawan ng mga classmate ni Nessie at Roan. Kaya nga lang, itong si Nessie na ang president ng klase. Siya pa rin ba ang muse? Yan ang tumatakbo naman sa isipan ni Roan. Maya-maya, isa pang classmate nila ang nag-nominate dito kay Roan bilang muse. Pinagtapat silang dalawa ng kanyang best friend. Tila ba nais siyang ipahiya sa kanilang mga classmates. Ano pa nga bang aasahan? Di syempre, itong si Nessie na ang mananalo. Paano nga bang hindi? 40 silang magkakaklase. 5 doon, absent pa. Yung 2, may trangkaso kaya nasa klinik. 31 sa mga kabataang iyon ang bumoto kay Nessie bilang muse ng classroom. Di malamang si Nessie na ang panalo. Ang tanong, sino yung 2 hindi bumoto kay Nessie?
Ang dalawang natirang iyon na bumoto kay Roan ay mismong si Roan at Nessie lamang. Tama ang inyong narinig. Nais iboto ni Nessie ang kanyang best friend. At syempre, sinuportahan ni Roan ang kanyang sarili. Pero sa huli, siya pa rin ang talo. Ang iniisip kasi ni Nessie, nais niya pa rin suportahan ng kanyang best friend hanggang sa huli. Kaya nga lang, iba ang nasa isipan at damdamin ng isang taong punong-punong ng inggit at galit sa katawan. Tila ba parang may bumubulong sa isipan ni Roan na nais lamang siyang ipahiya ng kanyang kaibigang si Nessie. Pero ang tanong ni Roan sa kanyang sarili, bakit nga ba laging siya na lamang ang nagmumukhang kawawa? At dahil nga sa pangloloko pa ng kanilang classmate, tumitindi ang sama ng loob nitong si Roan sa kanyang matalik na kaibigang si Nessie. Dumating pa nga sa punto na parang unti-unti na nga siyang nawawalan ng amor sa kaibigang never siyang iniwan. Lumipas pa ang ilang mga araw, itong si Nessie, binalak na kausapin muli si Roan. Nais niyang ikwento ang isang napakagandang balita. Huy, good morning! Huy, bakit hindi ka na sumasabay sa akin sa pagpasok sa umaga? Inuunahan mo na ako. May problema ba? Tawag ako ng tawag sa'yo kagabi, hindi ka naman online. Ganito kasi. May kukwento kasi ako sa'yo. Alam mo ba, Bes? Kukuha sana ako ng scholarship para naman makatulong ako sa aking mga magulang. Di ba medyo matanda na nga sila. May dalawa pa akong kapatid na elementary, kaya kinakabahan nga lang ako. Kailangan ko yung suporta mo sa akin ngayon. Uy, magsalita ka naman. Napakatahimik mo. Ang sabi ni Nessie sa kanyang kaibigang si Roan habang naglalakad patungo ng paaralan. Itong si Roan, tumingin lamang sa kanyang kaibigan pero wala siyang reaksyon. Huy, ano ka ba naman? Roan! Huy, may problema ba? Tingin mo, makakapasa ako sa exam na yun? Ang tanong pa ni Nessie sa kanyang kaibigan. Di good luck. Ano ka ba naman? Nessie, hindi mo na ako kailangan tanungin sa mga bagay na yan. Ikaw yung magaling, di ba? Sa husay mong yan, sa talino mong yan, imposible kang bumagsak. At sa pagkakataong magawa mo yun, sigurado akong matutuwa mga magulang mo. Kaya, galingan mo na lang. Malay ko ba dyan? Ang tugon naman ni Roan. Bigla namang sumimangot ang mukha ni Nessie. Bigla siyang kumuha ng sandwich sa kanyang bag at iniabot kay Roan. Sabi niya, ito, kumain ka, baka naman gutom lang yan. Bad trip ka, no? Kain ka. Pwede ba? Hindi ako nagugutom. Tigilan mo muna ako kahit ngayon lang. Gusto kong matahimik. Please lang. Palibhasa kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Kasi ikaw yung magaling, ikaw yung matalino, ikaw yung maganda, ikaw yung pinupuri ng mga classmates natin, ng mga teachers natin. Ang mga magulang mo, proud na proud sa'yo. Kaya kahit kailan hindi mo ko maiintindihan. Na nga lang. Ang sabi ni Roan, paano ba kitang maiintindihan? Hindi mo nga sinasabi sa akin yung problema. Magkaibigan tayo, di ba? Ro, ano ba kasing nagawa ko sa'yo? Hindi ka ba masaya para sa mga tagumpay ko? Yun ba ang dahilan kung bakit iniiwasan mo ko? May nasabi ba akong hindi maganda sa'yo? May naiparamdam ba ako nagpasama ng loob mo? Sabihin mo kasi sa akin yung problema, hindi ako para manghula. Ano ba kasing problema? Please. Ang sagot naman ni Nessie sa kanyang best friend. Ang sabi naman ni Roan, di ba magaling ka? Mahusay ka, di ba? Dapat alam mo yung problema. Nes, napapagod na ako. Tuwing magkasama tayo, simula noon masaya naman ako eh. Pero ngayon, hindi ko maramdaman yung saya. Pakiramdam ko na nililiit ako tuwing kasama kita. Kasalanan ko bang hindi ako maganda? Kasalanan ko bang tamad akong mag-aral? Kasalanan ko bang kahit anong gawin kong effort, hindi ako gumaling?
Sinubukan ko naman. Sinubukan ko lahat ng paraan para makahabol sa'yo, sa galing mo, sa talino mo. Pero, wala eh. Yung pamilya ko nga eh, hindi proud sa mga ginagawa ko. Yung teachers nga natin hindi nakikita yung effort ko. At kahit na anong gawin ko, palagi ako nakukumpara sa'yo kasi palagi tayong magkasama. Kaya iniisip ko kung lalayo ko sa'yo, baka hindi na ako makaramdam ng pangliliit ko sa sarili ko. Baka kahit na paano, lumakas yung loob ko at baka maisip kong kahit pa paano, hindi ako makumpara sa'yo. Kasi pagod na ako. Please. Nang dahil sa mga sinabi nga nitong si Roan, natigilan si Nessie. Si Roan, diretso lamang sa paglalakad, ni hindi man lamang lumingon sa kanyang kaibigan. Natapos ang maghapon sa eskwelahan, hindi nag-uusap ang magkaibigan, ni hindi mo sila makikitang sabay kumain, ng tanghalian, maging sa uwian, hindi sila magkasama. Pero alam mo ba, nang sumunod na araw, lunchtime noon, biglang lumapit itong si Nessie sa kanyang kaibigang si Roan. Binigyan niya ito ng soft drinks at hamburger. Pilit mang umiiwas itong si Roan, palagi pa rin siyang sinusundan ni Nessie. At dahil nga siya ay masyado nang nakulitan, wala na nga siyang nagawa kundi pakisamahan muli ang kanyang kaibigan. Maya-maya, makikita mo nga silang nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkukulitan, katulad lamang ng dati. Sa paglipas pa nga ng mga linggo, tila ba mas naging abala na ang mga tao, ang mga estudyante dahil palapit na nga ng palapit ang kanilang examination. Si Nessie nakaisip ng paraan upang kahit paano hindi mahirapan ng kanyang kaibigang si Roan. Tinulungan niya ito sa pag-aaral. Gumawa siya ng reviewer. Minsan nga, dinadayo pa niya sa loob ng tahanan upang maturuan ito. Sabay silang mag-aral, magbasa, para kahit paano, ganahan naman si Roan. At ganoon na nga ang nangyari. Sa tulong ni Nessie, hindi na nga bumabagsak itong kanyang kaibigang si Roan sa bawat exam na dumadaan. Kanya talaga itong tinututukan, lalo na sa matematika at araling panlipunan. Aba, pati sa mga assignment at project, hindi niya ito pinapabayaan. Minsan nga, nagpapautang pa siya ng kaunting halaga ng pera upang mayroong baunin ang kaibigan. Palagi silang nagtutulungan, nagdadamayan. Hindi nga nagtagal, maayos naman silang nakagraduate ng sekundarya. Handang-handa na para sa sunod na kabanata. Alam mo ba, kung tutuusin, napakalaki talaga ng utang na loob nitong si Roan kay Nessie. Saan ka naman makakakuha ng tunay na kaibigan na handa kang samahan? Sa hirap ng mga pinag-aaralan? Ikaw pa ang inunang damayan. Nung araw ng graduation, huy, bes, congratulations sa atin ha. Graduate na tayo. Sabay tayong makakapagtapos ng high school at ito nga, naabot na natin yung goal natin. Ready na for the next level? Sana wag ka na mag-isip ng kung ano-anong negatibo. Andito ako para sa'yo bilang kaibigan mo. Ha? Ang sabi ni Nessie kay Roan. Itong si Nessie at Roan, maaaring meron silang pagkakaiba. Ang pareho sa kanila, pareho silang mahirap lamang ang buhay. Simple at payak lamang. Walang sapat na budget ang kanilang mga magulang upang sila'y pag-aralin sa kolehiyo. Kaya naman, nagpasya nga silang kumuha na lamang ng kurso sa TESDA. Hotel and Management course ang kanilang piniling kurso upang kahit paano, kapag daw natapos nila ito, ay makapag-apply sila ng mga trabaho sa mga hotel, lalo na sa ibang bansa. Malay nga naman natin, di ba? Nagkataon pa namang sa Kabayanan, napakaraming restaurant doon. Sa Maynila, lahat ng lungsod mayroong hotel. Mamimili ka na lang kung saan ka mag-a-apply. Kaya nga lang, ang problema, itong si Roan, di ba nga ay tamad, umaasa na sa tulong ng kaibigang si Nessie. Sa makatuwid, naging abusado na nga ito. Nung simula,
okay lang kay Nessie. Ang mahalaga daw ay hindi magtampo sa kanya ang kaibigan. Palibhasa ay nakasanayan kaya hindi naman daw siya para magreklamo pa. Kaya lang sa pagdaan nga ng mga linggo ay parang sumusobra na. Hindi mo nga raw kakikitaan ng effort itong si Roan. Isang hapon, nag-chat itong si Nessie sa kaibigang si Roan. Itinanong kung handa na ba siya para sa presentation bukas. Pero itong si Roan, ayaw daw magpa-istorbo. Mamaya na lamang daw sila mag-usap dahil naglalaro pa siya ng cellphone. Maya-maya pa, tinawagan na nga ni Nessie ang kanyang kaibigan. Ang sabi niya, "Hello, uy, busy ka pa? Sabihin mo nga sa akin, bes, nahihirapan ka ba sa kurso natin? Ayaw mo ba sa kursong ginagawa natin? Mahirap ba para sa'yo? Kasi kung gusto mong lumipat, sige lang, lipat ka." Ang sabi naman ni Roan, "Ako? Mahihirapan? Nung simula, oo, pero as long as nandyan ka, wala akong magagawan ko ng solusyon yung mga problema. Basta galingan mo yung pagbulong sa akin ng tamang kasagutan, malalagpasan natin yan. Baka naman pwedeng pa-Gcash muna ako ng 200 piso. Ubus ang pulutan namin dito eh." "Oo, nagiinom ako kasama ko mga pinsan ko." "Sige na, pa-Gcash muna." "Okay lang? 150? Okay na yung kahit 150 lang. Sige na. Ha? Thank you." At nagpatuloy pa ang mga linggo. Kung tutuusin, ang kursong ito ay hindi ang kursong gustong makuha nitong si Nessie. Pero dahil nga kaibigan niya ang pumili nito, umuo na nga lamang siya. Sinang-ayunan na nga lamang niya. Nagawa ng ipagpaliban ang pag-a-apply ng scholarship para sa kolehiyo, para lamang sa kaibigang ito. Sa tagal ng panahon, itong si Nessie ang napakarami ng sakripisyo sa kanyang kaibigan. Pero ang masama, tila ba hindi ito na-appreciate ni Roan. Bagkus, sinasamantala pa ang kanyang kabaitan. Ang tanong, kung ikaw, si Nessie, at ganito ang kaibigan mo, iiwan mo ba? Pababayaan mo ba? O iintindihin mo pa? Kahit pasabihing ang laging magkasama ay si Roan at Nessie, si Roan kadalasang hindi uma-attend ng klase. Basta na nga lamang siya darating at alam niya ang dapat gawin. Palibhasa'y naturuan na siya ni Nessie. Oo, tamang nasa isipan nyo. Itong si Nessie ang palaging uma-attend pero sa exam, pareho silang pasa. Kaya lang, dito na nga magsisimula ang kaunting problema. Merong isang lalaki ang kinakahumalingan nitong si Roan, dahilan kung bakit nung nakakaraang mga araw, hindi siya lumiliban. Kaya lang kanyang napapansin na para bang ang lalaking ito, si Nessie, ang natitipuhan. Nung una, hindi niya nga pinansin. Hinayaan niya lamang kasi baka mamaya nagkakamali lamang siya ng hinala. Kumbaga, nakahanap ng mas malaking inspirasyon itong si Roan na umattend ng mga klase. Hindi nagtagal, nagtapos na nga sila. Nakuha nila ang certificate na kailangan nila. Si Roan at Nessie ay masayang masaya. Kaya wala na nga silang sinayang na panahon. Agad silang nag-apply sa pinakamalapit na hotel sa kanilang kabayanan. Halos isang grupo nga sila na nag-apply sa hotel na iyon at sa awa ng Diyos, halos lahat sila ay natanggap. Si Nessie at Roan natanggap sa trabaho, kasama ang lalaking kinakahumalingan ni Roan. Palibhasa nasa iisang grupo, naging magkakaibigan sila. Gumawa pa nga sila ng GC. Kaya lang, napapansin nga nitong si Roan na iniiwasan siya ng lalaki. Ang madalas i-mention ng lalaking ito sa group chat ay si Nessie. Si Nessie ang hingian ng tulong. Si Nessie ang tanungan. Si Nessie ang madalas kausap. Si Nessie ng lahat. Maging sa trabaho, ganoon din.
Kaya naman, upang hindi sumama ang loob ng kanyang kaibigan, si Nessie na ang nagpaubaya. Pilit siyang dumistansya sa lalaking kinakahumalingan ni Roan. Hanggang isang umaga, nakasabay ni Nessie itong si Nico sa duty. Si Nessie agad kinulit ng lalaking ito. Nico, naka-duty tayo. Please naman mag-focus ka. Nico, pwede bang layuan mo muna ako kahit ngayon lang? Marami akong iniisip eh. Please. Nico, tama na. Lumayo ka na sa akin kahit... Please naman oh. Ayoko nang sumama ang loob sa akin ni Roan. Ayoko magkaaway kaming magkaibigan. Please lang. Itigil mo na to. Kung ano mang ibig sabihin ng mga kilos mong ganito, ako na nagsasabi sa'yo, itigil mo na to. Hindi kita gusto. Yan nga ang palaging sinasabi ni Nessie kay Nico. Pero itong si Nico, ayaw magpaawat. Hindi siya tumigil. Anong magagawa mo? Hindi mo nga naman mapipigil ang pusong nagmamahal, umiirog, umiibig. Kung si Nessie nga napapansin ang mga ginagawa ni Nico, yung ibang tao pa kaya? Halatang halata na gustong gusto ni Nico itong si Nessie. Sa paglipas pa nga ng mga buwan dahil magaling naman talaga daw sa trabaho si Nessie, napansin siya ng mga boss at ng management. Inilipat siya ng front desk. Ang bulungan? Naku, masayang-masaya ako para kay Nessie. Napakatalino niya, napakaganda, at napakasarap kausap. Sigurado akong yun ang dahilan kung bakit siya inilipat ng boss natin sa front desk. Sana malipat din ako, no? Bulungan pa ng ibang mga staff. Ang sabi pa nga nung iba, nako, sigurado ako, mas malaki na ang kikitain niyang pera kumpara sa atin. Hindi pa siya ganun kapagod. Diba palagi niya lang kakausapin yung mga parating na customers? Ay, sana all. Maya-maya pa ay dumating si Roan. Nakisali siya sa usapan, sa bulungan. Pero ang kanyang sinabi, pwede ba? Huwag kayong mainggit dyan. Kung alam nyo lang, may lihim yan. May lihim yan. Ang tanong ng kanyang mga katrabaho, di ba best friend kayo dati pa? Bakit mo to ginagawa? Bakit mo to sinasabi sa amin? Bakit parang hindi ka naman yata masaya sa nangyari sa kaibigan mo? O ka ba naman, Roan? Magtrabaho ka na nga lang dyan. Oo nga naman, Roan. Masama yan. Pero, alam bang secret yan? Share mo naman. Share mo na, dali. Ang sabi pa ng ilang mga osisero. Magmula nga noon, nagsimula na itong si Roan na kumatha ng iba't ibang mga kwento tungkol kay Nessie na hindi naman totoo. Sinisiraan niya ang kaibigang si Nessie tuwing siya ay naka-duty. Palibhasa, magkaiba sila ng shift. Si Nessie, pang-umaga, siya, pang-gabi. Ipinagkakalat nitong si Roan na itong si Nessie daw ginagamit ang kanyang itsura upang makabingwit ng maraming lalaki. Makaka-chat online tapos huhut-hutan daw ng pera. Nasabi pa nga ni Roan na itong si Nessie daw sadyang makati ang kamay. Kapag gustong magnakaw, mang-uumit daw talaga. Siyempre, dahil nga ginagawa ito ni Roan, nagkakaroon siya ng mga bagong kaibigan. Ang mga bagong kaibigan nito mag-o-open ng sekreto sa kanya. Bagay na kanya namang ipagkakalat. At lahat ng sisi, ibibigay niya kay Nessie. Ang pinakahuling chismis na kanyang ipinagkalat, ito raw si Nessie. Inagaw ang kanyang boyfriend na si Nico. Anong boyfriend ka mo? Samantalang ni hindi nga kayo nagkaka-chat, ni hindi nga kayo nagkakausap. Dahil nga may pakpak ang balita, nakarating nga dito kay Nessie ang ginagawa ng kanyang kaibigang si Roan. Ang pagkakalat nito ng masamang balita tungkol sa kanya, mga peking balitang sumisira sa kanyang pangalan.
Pero itong si Nessie, hindi siya para makipagtalo, makipagsagutan o hindi siya para patunayan ang mga bagay na pinaparatang sa kanya. Ang ginawa niya, nag-focus na nga lamang siya sa kanyang trabaho. Iniwasan niya itong si Roan at Nico. Ang payo nga sa kanya ng kanyang mga magulang ay mag-quit na lamang sa trabahong iyon. Mag-resign na lamang daw ito. Anak, di ba sabi ko naman sa'yo, kung nahihirapan ka na sa trabaho mo, mag-resign ka na lamang. Marami pang trabahong maaari mong pasukan. Magaling ka, mahusay ka. Kahit nga mag-aral kang muli, okay lang, gagawan ko ng paraan. Ha? Alam mo ba, yung kaibigan mong si Roan? Naku, kumukulo talaga ang dugo ko dyan. Kahit sa ating mga kababayan, sinisiraan ka. Naku, maghintay lang talaga yan. Pag ako nakakita ng pruweba, sasabunutan ko talaga yan. Ang wika ng nanay ni Nessie. Nang sumunod na linggo, nagpaalam na nga itong si Nessie sa kanilang manager. Nagpasa na nga siya ng resignation letter. Subalit hindi siya pinayagan. Inoferan pa siya ng mas malaking sasahurin. Bakit nga naman daw imbis na mag-resign, magpalipat na lamang daw siya ng branch? Asset na raw kasi siya sa trabahong iyon. Bakit siya aalis? At ganoon na nga ang nangyari. Inilipat na nga lamang siya ng ibang branch ng restaurant na iyon. Mas tumaas pa ang kanyang sahod. Sa makatuwid, mas napaganda pa ang pwesto niya ngayon. At ang bagay na ito ang naging dahilan kung bakit mas sumama ang loob sa kanya ni Nessie. Mas nagalit ito at mas nagtanim ng negatibong emosyon. Hanggang isang araw, kinumpronta ni Roan itong si Nessie. Sinabi niyang sip-sip daw ito at ipinapahiya pa si Nessie sa maraming tao. At kung ano-ano pang kasinungalingan ang kanyang sinabi. Tila ba siya na mismo pinapaniwalaan na niya ang mga kasinungalingang kanyang binanggit noon. At dahil nga ayaw niya ng gulo, ito nang si Nessie ang umiwas. Pero itong si Roan, abay napakatindi. Idinamay pa niya sa usapan ang mga magulang ni Nessie. Kaya itong si Nessie, lumaban. Hoy Roan, ano mga sinasabi mo? Ako? Sip-sip? Para sabihin ko sa'yo, ginagawa ko lamang ng tama ang trabaho ko. Bakit hindi mo subukan na malaman mo? Palibhasa, inuubos mo ang oras mo sa pagdaldal sa mga katrabaho mo. Bakit hindi mo subukan magtrabaho ng matino? Ano? Kala mo hindi ko alam? Ikaw ang nagpapakalat ng maling balita tungkol sa akin, di ba? Mabuti na nga lamang talaga at may tiwala sa akin ng management. Kung nagkataon, baka wala na akong trabaho ngayon. Isang bagay pa, itigil-tigil mo yung bunganga mo. Napakatabil ng dila mo. Binabastos mo na nga online yung mga magulang ko. Sinisiraan mo na nga ako sa trabaho. Sasabihan mo pa akong Makati? Ha? Ako Makati? Dahil ano? Kasalanan ko bang hindi ka gusto ni Nico? Kasalanan ko ba yon, ha? Yung mga kakulangan sa'yo, huwag mong isisi sa akin. Ang galit na sabi ni Nessie. Ang tugon naman ni Roan, may araw ka rin, Nessie. Babagsak ka rin. Maganda ka nga, pero... Pero ano? Ha, Roan? Ituloy mo. Ituloy mo. Sige, ituloy mo. At nang lalo pang sumama ang loob ko sa'yo. At nang lumaki pa ang hinanakit ko sa'yo bilang kaibigan mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin, baka nga hindi ka nakapagtapos sa sekundarya mo, hindi ba? Pati nga pambayad mo sa mga tuition fee mo, sa akin mo pa kinuha, di ba? Oh, nakalimutan mo na agad? Kung hindi pa ako gumawa ng resume mo noon, hindi ka mag-a-apply ng trabaho, di ba? Ako pa nagpautang ng pamasahe mo. Hindi naman sa nagayabang ako sa iyo, pero aminin natin sa isa't isa na kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dito. Wala ka sa posisyon mo para sabihin sa akin mga bagay na yan. Kaya please lang, umayos ka nga. Hindi ka na bata. At itong si Nessie, iniwan na nga lamang itong si Roan na walang kibo at hindi man lamang makapagsalita.
Sinasabi ko na nga ba, masakit talaga ang masampal ng katotohanan. Nadali mo. Buhat nga noon, naging mortal na magkaaway ang dalawang ito. Hindi na nga sila magkaibigan, hindi na nga nagkakamustahan. Wala na kahit na ano. Ang mahirap pa, itong si Nico, ang lalaking nagugustuhan ni Roan, nagpalipat din ng branch. Nagpalipat siya sa branch na malapit lamang dito kay Nessie. Huli na nga nang malaman ni Roan ang balita. Si Nessie at si Nico magkasintahan na. Naging mahirap man para kay Nico ang suyuin itong si Nessie. Sa huli, nagtagumpay pa rin siya. Dahil noon pa pala, may gusto na itong si Nessie kay Nico. Pero dahil sa kaibigan niyang si Roan, pinigil niya ito. Iniwasan niya ito. At dahil nga kanya ng kasintahan si Nico, napag-alaman niya ang tunay nitong pagkatao. Bukod sa napakalambing, romantiko, ay mayaman pala ito. Napag-alaman pa niya na ito palang si Nico ay nag-apply lamang sa hotel na iyon upang mapalapit lamang sa kanya. Yun lang. Lumipas pa ang mga buwan, nakilala na nga ni Nessie ang pamilya ni Nico at boto ang mga ito rito. Palagi pang pinupuri ang dalaga. Kung gaanong kaligaya ang mga litrato ni Nessie kasama ang kanyang kasintahan at ipinopost pa ito online, ganoon kapait ang nararamdamang galit ni Roan sa kanyang dibdib. Lumipas pa ang mga buwan, malamang hindi pa rin kinakausap ni Nessie itong si Roan. Punong-puno ng katahimikan at kapayapaan ang buhay nitong si Nessie kasama ang kanyang kasintahan. Maligaya sila at nagmamahalan. Hanggang itong si Nico nag-propose na nga kay Nessie. Sino nga ba naman itong si Nessie para tumanggi? Dahil dyan, nakarating na naman kay Roan ang balita. Galit na galit ito, inggit na inggit, selos na selos. Akala mo baga naman, merong namamagitan sa kanila ni Nico. Kumbaga, itong si Roan ay obsessed na sa boyfriend ni Nessie. At upang makagawa ng paraan upang makaganti sa kaibigan, itong si Roan gumawa ng bagay na ikakasira ng pangalan ni Nessie sa hotel, sa kumpanya, at sa kanyang kasintahan. Araw ng Sabado noon, day off nitong si Roan. Dahil nga siya ay may ID, nagpanggap itong si Roan na siya raw ay pinapa-duty ng kanyang manager sa branch kung nasaan nagkatrabaho itong magkasintahang Nessie at Nico. Habang itong si Nessie at Nico ay nagkatrabaho, nakapasok naman sa staff room itong si Roan. Napakabilis na mga pangyayari. Alam nitong si Roan na ang mga staff room ay mayroong mga locker at bawat locker, bihira ang may lock dahil nga tiwala na nga sila sa isa't isa. Umandar ang malikot na isipan ni Roan. Alam mo ba, isa-isa niyang binuksan ang mga locker na iyon. Tiningnan kung saan may nakalagay ng mga mamahaling gamit. Mamahaling cellphone, lalo na yung may iPhone. Kinuha niya ang mga ito at inilagay sa locker ni Nessie. Sa bag mismo nito. Pati mga bagong hire, hindi niya pinatawad. Kinuha niya ang coin purse ng mga ito. Maliit na wallet, yung iba nga may kaunti pang alahas. Sa maniwala ka o sa hindi naman gaanong kalayo ang locker ng manager ng hotel na iyon sa locker room ng mga trabahador. Kaya itong si Roan, pinakailaman din iyon. Maging mga bagong alahas na naroon, ginalaw niya, pinakailaman niya at inilagay sa bag ni Nessie. Napakabilis ng mga pangyayaring ito. Pero kung iisipin mo, kung nag-iisip ka talaga, gagawin mo ba ang mga bagay na ito? Hindi mo man lang ba naisip na baka kita ka ng CCTV? Pero dahil nga itong si Roan ay kinain na ng galit at selos, hindi na nga siya nakapag-isipan ng tama. Agad siyang lumabas ng hotel na iyon, patawa-tawa at ang sabi nga niya sa gwardya,
nagkamali daw siya ng branch na napuntahan. Lumipas pa ang ilang oras. Dumating na ang lunch break. Napansin nga ni Nessie na para bang ang ilan sa kanyang mga katrabaho nag-iiyakan, lalo na yung mga baguhan. Pero hindi niya nga iyon pinansin dahil nga ang inuna niya ay ang kanyang pagkain. Gutom na kasi siya. Ang hindi niya nga inaasahan, nagdatingan na yung mga pulis. Sa tulong ng mga security guard, ang manager na ito nagawang i-announce na ang lahat daw ng mga trabahador na nakashift ng araw na iyon kailangan makapkapan dahil mismo ang mga gamit niya napakialaman. Kaya itong si Nessie, hindi pa nga siya nakakadiretso sa kanyang locker room, dumiretso na sa pila upang siya raw ay makapkapan na, upang siya'y makakain na dahil talagang kumakalam na ang kanyang sikmura. Habang kinakapkapan ng mga ito, nakaredy na yung ibang mga security guard na handang magtingin ng kanilang mga bag. Matapos makapkapan itong si Nessie, nagtungo na nga siya sa locker room upang kuhanin ng kanyang bag. Kaya lang, bakit parang napakabigat nito? Sakto namang may kasunod siyang security guard. At nang buksan nga nitong si Nessie ang kanyang bag, sabay-sabay nagtunugan ang mga telepono sa loob noon. Nagkagulo ang lahat. Sinasabi ko na nga ba Sinasabi ko na. Tama ang sinabi ni Roan. Makatinga ang kamay mo. Magdanakaw yan! Magdanakaw yan! Ang sigaw ng ilang mga staff. Aba, syempre, tumatanggi itong si Nessie pero anong ginagawa ng mga gamit na ito rito? Nais pa sana siyang ipagtanggol ng manager ng hotel na iyon. Pero nang makita ng manager ang kanyang cellphone at ang kanyang mga alahas sa loob, napailing na lamang siya. Ma'am, hindi po ako nagnakaw nito. Hindi po ako magnanakaw, ma'am. Hindi ko po alam kung anong ginagawa ng mga gamit na yan dito. Ma'am, maniwala po kayo. Ang manager ni Nessie, wala pa ring imik. Ni ayaw siyang tingnan o kaya kausapin. Ni ayaw pakinggan ang kanyang mga paliwanag. Nagkataon nga lamang kaya na nung panahong magkanakawan ay sira ang mga CCTV? Nagkataon nga lang ba ito o sadyang nakaplano? Kung hindi man nakaplano, sino? Sino nga kaya ang gumawa ng ganitong kalokohan? Habang pinupusasan ng mga pulis itong si Nessie, inaasikaso ng mga technician kasama ni Nico ang mga CCTV. Nessie, iyak lamang ng iyak dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya magagawa ang ganoong kalokohan. Paano niya itong magagawa samantalang naka-duty rin siya? Habang itong si Roan, nasa labas lamang ng hotel at alam na nga niya ang nangyayari sa loob. Ang sabi pa nga ni Nico sa kanyang kasintahan, gagawin niya ang lahat upang mapatunayan na inosente ang kanyang minamahal. Ang sabi ng iba, nako, sadyang gawain daw yun ni Nessie. Magnanakaw daw ito, tulad ng sabi sa chismis. Ang sabi pa nga nung iba, imposible daw na gawin ito ni Nessie dahil unang-una, isa siya sa may pinakamataas sa sahod every month sa grupo nila. Bakit siya magnanakaw ng mga bagay na kung tutuusin, hindi naman niya kailangan? Ang sabi pa ng ilang mga chismoso, imposible daw na umamin ng isang tao, lalo na kung tungkol sa kasalanan. Malabo! Ang mas malaking problema, inabot pa ng halos ilang araw, itong si Nessie bago nga siya napiyansahan. At nung siya'y makalabas, itong si Nessie, dinugo. Napag-alaman sa ospital na ito palang si Nessie ay nagbubuntis ng panahon ngayon, halos 2 buwan na. Ito ang mas nagpaalab ng damdamin ni Nico na malaman kung sino ba talaga ang gumawa ng pagnanakaw na iyon. Hindi raw siya papayag na ang kanyang kasintahang si Nessie ang magdusa ng dahil sa kasalanan ng iba. Awang-awa naman si Nico at ang kanyang mga magulang dito kay Nessie dahil nga nalaglagan siya ng bata. Nagkataon naman na ang katabi ng hotel na iyon ay isang establishmento na may CCTV gumagana ng maayos.
Palibhasa raw, may solar panel kaya hindi na problema. 24/7 gumagana ang CCTV nila. At doon, nasaksihan nila ang lahat. Napanood itong si Nico na doon pala sa lugar na iyon, saktong araw na iyon. Si Roan ay pumasok at lumabas ng hotel nung maganap ang nakawan. Anong gagawin niya sa hotel na iyon samantalang sa ibang branch siya naka-assign? Napag-alaman pa na day off daw ni Roan nung panahong iyon. Walang sinayang na panahon ang magpartner na si Nessie at Nico. Agad silang nagtungo sa tahanan ng magulang ni Roan. Subalit ang mga magulang ni Roan, mainit ang ulo at itinatago pa ang kanilang anak. Pinagmumura pa itong si Nessie. Ang sabi ni Nessie, "Tita naman, tito, ilabas niyo na po si Roan, please naman. Anong klase bang pagpapalaki ang ginawa ninyo sa anak ninyo? Kulang pa ba po? Kulang pa ba na itulong ko sa anak ninyo? Tito, tita, alam ko pong itinatago ninyo ang inyong anak ngayon. Pero sa karma, sinasabi ko po sa inyo, hindi siya makakaligtas. Tandaan niyo po yan. Napakalaki ng kasalanan ng anak niyo sa akin. Napakalaki." Hanggang sa magawa na nga ng paraan ng mga technician ng hotel na iyon ang CCTV sa loob ng hotel at napatunayan na hindi nga talaga si Nessie ang nagnakaw at kumuha ng mga bagay na iyon nung araw na iyon. Napawalang sala itong si Nessie. Agad namang humingi ng tawad yung mga taong nambintang agad sa kanya, lalong-lalo na ang manager nila. Samantalang itong si Nico, nagpasyang pakasalan na ang babaeng si Nessie. Unang-una, dahil mahal na mahal niya ito. Pangalawa, upang masigurado niya ang kaligtasan ng pagbubuntis nito. Sayang bumuo ng kanilang pamilya itong si Nessie at Nico. Nagnegosyo na nga lamang sila ng buy and sell. Hindi lang yung basta-basta, mga mamahaling sasakyan pa ang kanilang pinagkakakitaan. Idagdag mo pa dahil nga mayaman ang pamilya nitong si Nico, suportado nila ang lahat ng pangangailangan ng mag-asawa. Walang pressure, ika nga. Hindi nagtagal, nagkaanak na nga ang dalawang ito. Kambal pa, abay sadyang milagro. Ano man ang naging dahilan nitong si Roan kung ba't niya ginawa ang kalokohang iyon, nakalimutan na ito ng lahat. Dumaan na ang mga araw, mga buwan at mga taon. Nagulat na lamang itong si Nessie. Nabasa niya sa mga dyaryo, maging sa mga online news, na ito palang si Roan nagtatago. Wanted ito dahil nangidnap siya ng anak ng mayamang politiko. Ang masama nito, wala pang isang linggo, nabalitaan na lamang na ang batang anak ng politiko, patay na. Pinatay ito ng kanyang kaibigang si Roan dahil hindi raw nagbigay ng ransom ang pamilya nito agad. Napapailing na nga lamang itong si Nessie. Ano nga pang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan? Sinira niya lamang ang kanyang buhay. Subalit para saan? Ang bali-balita, itong si Roan nagtatago sa kagubatan. Sumali raw ito ng isang grupo ng mga sindikatong gumagawa ng kahiyupan. Ang mahirap nga lamang ipaliwanag, itong si Roan, mukhang lahat ng kapalpakang nangyari sa kanyang buhay, isinisisi niya ang lahat ng iyon kay Nessie. Nang dahil sa pangyayaring ito, mas nag-ingat na si Nico. Siniguro niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. 24/7, dapat malinaw ang CCTV. Dapat may detection. Dapat may alarm. Nakatago rin sa kanyang telepono ang numero ng mga kaibigan niyang pulis. At katulad na nga lamang ng inaasahan, isang babae ang nagpilit pumasok ng kanilang tahanan. Kitang-kita sa CCTV, kahit pa sabihing may takip ang mukha nito, alam ni Nico, si Roan ito. Hinayaan lamang ni Nico na dumiretso itong si Roan sa kanilang grahe. Habang pinapanood niya ang lahat ng ito, sinusubukang buksan itong si Roan ang pintuan sa likod.
Kaya nga lang, ang likurang pintuang iyon ay napakalapit lamang sa kwarto ng mga bata. Hindi makakapayag itong si Nico at Nessie na mapahamak pumuli ang kanilang mga anak. Kaya habang patay ang ilaw, tahimik ang buong gabi, itong si Roan kitang-kita sa CCTV na sinusubukang buksan ang likurang pintuan. Wala siyang kaalam-alam na pagbukas noon. Tinapunan ng mainit na tubig nitong si Nessie, ang taong nagpipilit pumasok ng kanyang tahanan. Kahit pa nakasombrero, kahit pa naka-t-shirt at sando, kahit pa sabihing may jacket ito, imposibleng hindi niya maramdaman ang init ng tubig na iyon. Susubukan pa sana nga nitong si Roan na manlaban. Kaya lang, nakita niya ang hawak nitong si Nessie. May hawak na nga itong tubo, may hawak pa itong stun gun. Dahang-dahang inalis ni Roan ang mga taklob sa kanyang mukha. Nais niyang ipakita na siya ang kaibigan nitong si Nessie. Kung akala niya kakaawaan siya, doon siya nagkakamali. Nang alisin niya ang takip sa kanyang mukha, lalong nagalit itong si Nessie. Bumalik sa kanyang alaala ang pagkapahiya sa kanya noon, ang pagkawala ng kanyang panganay sanang anak, at ang kanyang muntikang pagkakakulong ng matagal na panahon. Itinaas nga nitong si Roan ang kanyang mga kamay at pinapakitang sumusuko na siya. Ang sabi pa nga niya, Nessie, ako to si Roan. Matalik mo akong kaibigan, hindi ba? Maawa ka naman oh. Wala na akong mataguan pa. Maawa ka. Tulungan mo akong muli, please. Kailangan kong tulong mo ngayon. Itago mo ko, please. Si Nessie naluluha. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Dahan-dahang lumapit itong si Roan kay Nessie. Akmang yayakapin ito. Pero ang totoo, nasa likuran niya ang kanyang patalim. Habang siya'y basang-basa nang dahil sa mainit na tubig, sinubukan niyang humakbang papalapit. Gamit ang kanyang patalim, nais niyang hagipin ang tagiliran ni Nessie. Ang hindi niya alam, itong si Nico nasa kanya lamang likuran. Hawak ang kanyang sariling stun gun, kinoryente niya itong si Roan hanggang sa ito'y mawala ng malay. Maya-maya pa ay nagdatingan na nga ang mga pulis at agad dinakip ang babaeng si Roan. Ang hihinayang man sa nakaraan, itong si Nessie handang kalimutan ang kanyang pakikipagkaibigan kay Roan. Walang hindi kayang gawin ang isang inang minsan mong inalisan ng pagkakataong maging isang magulang. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Hello! Shout out time! Kyra Milando, shout out sa iyo. Isabel, Danilo Chua, at syempre, Angie Saez. Salamat po sa inyong comments, Lenlen Siman, Rosemary Macabio, Lani Ibanez, at Cherry Martinez. Hello tita, Celia Gonzalez, Esteli Reyes, Shirley Sefil, at Mirna Galicia. Shout out po sa inyo, Ame Regalado, Erlinda Claveria, at Princess Rocker. Nice name. O ito parang mga bago. Rose de Monteverde, Gloria de la Cruz, Zenny Reyes, at who's this? Carmi Dizon. Uy, Osner TVZ. Shout out po sa inyo, Catalina Batarao, Herma Carino, at Wildcats Kuting. Inyo rin po, Miss Lorna Duran at Meme Parado. Maraming salamat po sa lahat ng inyong komento at sa inyo pong mga pagsuporta. Wish you all the best. Happy holidays. Goodbye.